Wala naman akong inasam, kundi ang makatagpo ng lalaking magmamahal sa akin ng totoo. Ang problema nga, inaanakan lang kayo ng mga natatagpuan ninyo. Pagkatapos, basta na lang kayo tatalikuran. Kaya sana itigil nyo na yung obsesyon ninyo sa kakahanap ng lalaking akala ninyo hahangaw sa inyo sa kahirapan. Pero hindi pala. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba magiging malakas para sa kahinaan ng isang minamahal? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Cindy sa ating dulang sa kanyang panahon. Cindy! Eto ako! Oy! Harold! Oh! Eto na yung isang banyerang bangos mo. Pwede yan. Nabunuhan ko na eh. Kaya sa akin ka na magbabayad. Ay, naku, salamat talaga, Harold. Buti na lang ipinagreserba mo ako na isang banyera. Kung hindi, wala na talaga akong aabutang bangus na mabibili dito sa Fishport. Tanghali na eh. Kailangan talaga maaga ka sa pamimili rito. Oo nga. Yung iba nga dito na natutulog eh sa pag-aabang ng kanilang mga paninda. Kasi naman hindi rin ako makaalis ng maaga sa bahay. Alam mo na, ang dami kong obligasyon. Kaya, salamat talaga palagi sa pagmamalasakit mo, ha? Okay lang yon. Lagi naman ako nandito sa Fishport eh. Kaya lagi kitang may pagre-reserba ng mga paninda. Nasa na yung inarkila mong tricycle? Para maisakay ko na itong mga bangus mo. Ay, dun, sa may gilid ng Fishport pumarada. Tara! Magda! Hoy, Magda! Yan ka na naman, Ising. Kukulitin mo na naman ako eh. Positive ka nga ba o negative? Hindi pa nga ako nagtitest. Wala pa akong pambili ng test kit. Basta pag positive, sabihin mo agad sa akin, ha? Para makahanap din agad ako ng buyer. Oo na. Sige na. Umalis ka na. Nakakalibadbaran ako sa pagmumukha mo eh. Basta maghintay ka lang, kukontakin kita. Naintindihan mo? Oh, gabi na. Bakit nakamukmuk ka pa dito sa hagdan, Obet? At saka, bakit may pasa ka sa mukha? Nakipag-away ka ba? Kinantsawan kasi ako sa labas eh. Na magiging kuya na naman daw ako. Dahil buntis na naman sa inay. Ano ba naman yan sa inay, ate? Ang tatanda na natin, wala pa rin tigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino. Nakikipag-away tuloy ako dahil sa kanya eh. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Dinatan ko nga kaninang suka ng suka sa may lababo eh. Nasaan ngayon si inay? Ando sa kawarto niya. Nakahiga sa papag niya. Nanlalata na kasusuka. Nay! Nay! Buksan niyo ang pinto! Mag-usap tayo, Nay! Ano ba yun, Cindy? Kung makakato ka naman, halos gibain mo na tong pinto ng silid ko. Inay, umamin ka. Buntis ka na naman? Oo. Bakit? May problema? Nay naman! Hindi ka na ba talaga titigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino? Yung dalawang ipinanganak mo nito nakaraang magkasunod na taon ni hindi namin alam ni Obet kung saan mo dinala. Tapos eto, buntis ka na naman? Pinagbili ko nga sa incheck, di ba? Huwag ka mag-alala. May bayar na si Ising sa pinagbubuntis ko. Kaya hindi madadagdagan yung mga pakainin mo. Yun nga masama, Nay eh. Ginawa niyo ng negosyo yung pagbubuntis ninyo. Bakit pa parang hindi niyo alam na malaking kasalanan niya kinasanayan yung yan? Eh bakit mo ba kasi ko pinakikialaman? Ay mag-asawa ka na rin. Para yung sariling buhay mo na lang ang pakialaman mo.
Ano, ha? Bitiwan mo ko. Bitiwan mo. Ano yung pagkakasakal mo sa akin dahil kung hindi tatadyakan kita. Bibitiwan ko lang kayo. Kapag nangako kayo sa akin, hindi nyo napapatulan ng kahinaan ni Inay. Yung nanay mong nangakit sa akin, siya nagbigay ng motibo. Ano Huling gagawin ko? babala na ito, Mang Bianong. Kapag nalaman kong pinakailaman nyo pa rin si Inay, babasagin ko ng pagmumukha nyo. Ikadena mo kasi nanay mo. O kaya pagsuotin mo ng chastity belt. Ano? Para hindi na mabuntis na kung sino-sino. Masyadong masamang bunganga mo! Ha? Ising, saan ba talaga ako paanakin? Masakit ng balakang ko. Hirap na ako sa kalalak. Doon sa nakita ko barong-barong sa gilid ng highway. Wala nakatira doon. Kaya safe tayo doon. Sigurado kang kahit sino walang nakasunod sa atin, ha? Oo, wala. Mahirap na. Baka masundan pa tayo dito ni Cindy. Mapupulilyaso tiyak yung mga plano natin. Wala sabi. Maniwala ka sa akin, Magda. Ha? Ising, sandali. O ano? Teka, nararamdaman ko basta pumutok na yata ang maanabigang ko. Ay, teka, pinili ko. Kailangan makarating muna tayo sa barong-barong. Ano ka ba? Ang anak na yata ako, hindi ko na kaya. Lalabas yung bata, ayan na. Lalabas sa saluhin. Ay, Diyos ko ha! Paano ko masasaluhin ng anak mo, Magda? Ginagawa niyong biro ni Aling Ising ang buhay. Mabuti na lang may mga barangay tanod na nagawi sa barong-barong sa highway. Nadala ka agad kayo dito sa ospital. Pati na yung sanggol na isinilang niyo. Alam mo kung bakit ako nagkakaganito. Nay, hindi tama. Hindi tama na kapag iniwan kayo ng lalaki nakabuntis sa inyo, ipalalaglag nyo o ipagbibili nyo na lang ang sanggol na dinadala nyo. Para sa kaalaman nyo, Nay, diniretso ko na rin yung buyer ng sanggol na kausap nyo ni Aling Ising. Wala naman akong inasam. Kundi ang makatagpo ng lalaki. Pagmamahal sa akin ng totoo. Eh, ang problema nga, inaanakan lang kayo ng mga natatagpuan ninyo. Pagkatapos, basta na lang kayo tatalikuran. Kaya sana, itigil nyo na yung obsesyon ninyo sa kahanap sa lalaking akala ninyo ay hahango sa inyo sa kahirapan. Pero hindi pala. Cindy? Iniisip ko talaga kung ikaw nga yung nakita kong nakaupo dito sa sulok ng fishport eh. Gabi pa lang ah. Bakit nandito ka na? Dito na ako magpapalipas ng gabi, Harold. Teka, umiiyak ka ba? Bugtong-bugto yung mga mata mo eh. Sinay kasi. Nanganak na naman. Ang nakakainis, baka sa susunod na buwan, buntis na naman kung kanino. Kung alam ninyo, nananawa na ako sa pagsisikap. At sagad na ako sa mga problemang dinadala niya sa buhay namin. Apo nga dito sa tabi mo. Alam mo, pareho lang tayo ng kapalaran sa mga magulang. Ang nanay at tatay ko rin, puro sarili lang nila iniisip. Madalas nga, sinusugod ako dito sa fishport eh. Para manghingi lang ng mga pambisyo nila. Alak, sugal, gano'n. Sa halip na sila maging suporta natin sa mga hamon ng buhay. Eh wala naman tayong aasahan eh. Kundi ang mga sarili natin. Kailangan nating kumilos. Pero siyempre, kailangan din nating manampalatayang pansamantala lang ang mahihirap na sitwasyon sa ating mga buhay. O, Bep?
yan? Hindi ko alam kung saan nagpunta, ate. Nakukonsensya nga lang ako eh. Kaya hindi ko rin maiwan ang bata sa duyan. Binatean ko na rin. Kahit na inis ako kay inay. Ang problema nga, dahil alam niya nandyan ka, tiyak na kung saan na naman siya nagpunta. Pagkatapos, ilang buwan pa matutuklasan natin, buntis na naman siya. Kapag nangyari yon, talagang lalayas na ako sa bahay na ito, ate. Hindi ko na kayang tiisin ang sobrang kahiya na dinadal sa atin ni inay. Cindy! Ano pala eh? Nay, Cindy! ang akala ko... Naglagalag na naman ako. Abay, hindi. Inilako ko yung mga tinda mong daing na bangus na nakita ko doon sa freezer. Niripak ko sa plastic ng tigta 3 piraso para ka ako madaling maibenta ng 300. Sana nga, tuloy-tuloy na po ang ganitong magandang senaryo sa bahay na ito, Nay. Dahil namulat akong tama ka, anak. Na kung gugustuhin ko lang mamuhay ng maayos, kayang-kaya ko. Kayang-kaya ko naman talagang gawin yun. Tsaka, bakit pa ako maghahanap ng pagmamahal sa labas ng tahanan ito? Samantalang, nandito naman kayong magkapatid. Nadarama ko ang pagmamahal sa inyo. Pero yun nga lang, sa tagal ng panahon nagbulag-bulagan ako. Inay! Kahit tagal kong inasama ang pagkakataong ganito, walang laman ang mga dasal ko, kundi ang muli ninyong tingnan ng buhay sa tamang direksyon ito. Yung mga pagtitiis nyo sa mga kakulangan ko. Yun ang nagmulat sa akin para pahalagahan ang inyong mga pagsisikap. Lalo ka na, Cindy. Nay, Yung mga pagsasakripisyo mo. Ngayon ko nakita ang mga kahalagahan. Anak, maraming salamat. Maraming salamat. Ang mga hamon at pagsubok sa buhay ng tao'y likas na at kaakibat ng araw-araw na pakikipagsapalaran sa mundo. Subalit hindi nararapat magpatalo. Kailangan nating bumangon, harapin ang mga ito upang mapagtagumpayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutiap. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.